Luka Doncic hindi nagamit ng tama sa Lakers. Naging pangatlong option lang sa Lakers. At grabe ang connection ni Butler, Curry at Green laban sa Rockets. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Habang si Luka Doncic ay nagsisimula ng makahanap ng kanyang ritmo sa Los Angeles Lakers, kailangang hayaan siya ng prangkisa na maging kung sino ang nais nilang maging siya. Nang gawin ng Los Angeles Lakers ang nakakagulat na trade para makuha si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis, malinaw na iniisip na nila ang hinaharap. Sa kalaunan, hindi na magiging isang high-level player o maging bahagi ng liga si LeBron James, ngunit si Doncic ay maaaring maging mukha ng prangkisa sa post-James era. Sa loob ng dalawang laro kasama ang Lakers, si Doncic ay may average na 15 puntos at 4 na assist. Bagaman mula noong Pasko ay injured siya at may minutes restriction, hindi siya tinatrato ng Lakers bilang pangunahing option. Hindi pinapayagan si Doncic na maging sarili niya. Ang isang opensa na may dalawang malalaking playmaker gaya ni na James at Doncic ay tunog perpektong kombinasyon para sa tagumpay. At malamang ay magiging ganito kapag natutunan na nilang magtrabaho ng magkasama. Syempre may ilang pagsubok na pinagdaanan, ngunit dahil sa All-Star break, magkakaroon ng pagkakataon ng All-NBA duo na ayusin ang ilang bagay habang nasa bakasyon. Gayunpaman, ayon sa isang eksperto, hindi tama ang paraan ng Lakers sa paggamit ng kanilang bagong star. Kailangan nilang hayaan si Luka na maglaro ng mas malaya, paliwanag ni Brian Windhorst sa ESPN. Ang bola ay wala sa kanyang mga kamay, hindi siya nagkokontrol ng opensa, parang simpleng tumatanggap at nagpapasa lang siya. Hindi iyon ang natural niyang laro. Alam kong gusto niyang mag-adjust kina LeBron at Austin Reeves. Mahalaga rin na may bola ang mga iyon, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya kinuha ng Lakers. Sa puntong ito ng kanilang mga karera, mas magaling si Doncic kaysa kay James, lalo na sa opensa, at tiyak na mas mahusay siya kaysa kay Austin Reeves. Gayunpaman, sa unang dalawang laro niya sa Lakers, pangatlo o pang-apat lamang siya sa dami ng shooting attempt. Kapag bumalik na siya sa paglalaro ng 35 minuto kada laro, dapat itong magbago. Ngunit kinuha siya ng Lakers para maging sentro ng opensa at hindi pa ito nangyayari. Noong nakaraang taon, pinatunayan ni Doncic na kaya niyang maging pangunahing option ng isang championship team matapos niyang dalhin ang Mavericks sa finals bago matalo sa Boston Celtics. Malinaw na siya ang magiging centerpiece ng Lakers sa hinaharap at may mga pagsisikap na para bumuo ng team sa paligid niya. Sa edad na 25 taong gulang, isa siyang MVP candidate taon-taon at isa sa 5 pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Tulad ng dati sa panahon ni na Magic Johnson, Kobe Bryant at LeBron James, ang Lake Show ay magiging Luka Show at oras na lang ang hinihintay. Tinitrade nila ang isang manlalaro na lahat gumagalaw sa paligid niya, dagdag ni Windhorst. Ganyan siya naging MVP level na manlalaro sa Dallas. At bagamat mahirap ang transition, inaasahan kong pagbalik nila mula sa break, maraming pag-uusap tungkol sa kung paano dapat mas maging si Luka kahit pa hindi pa niya gustong gawin ito agad-agad. Sa kabilang banda, maaring mali si Windhorst. Posible ring sa oras na bumalik ang Lakers mula sa break, ganap ng healthy si Doncic at mas determinado siyang itulak ang kanyang mga limitasyon. Kung mangyari ito, baka hindi na kailangan pang pilitin ng Lakers na ibigay sa kanya ang bola at responsibilidad bilang bagong pangunahing manlalaro ng team. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Samantalang pag-usapan naman natin ang laban sa pagitan ng Houston Rockets at ng Warriors. Parehong huling laban ng team mga kaibigan bago ang All-Star break. Unang puntos sa laro nagmula kay Stephen Curry, isang 3 ang binitawan. Bumawi naman agad ng 2 puntos si Aaron Holiday para sa Houston. Habang Draymond Green maagang naging agresibo, pasok ang hook shot sa paint. Jalen Green nagkaroon ng wide open sa labas ng arc, basket ang attempt. Moody inatake ang paint, sinubukan ng depensa ng Rockets basket ang layup sa ilalim. Malapit na sa 5 minuto ang natitira, Moses Moody basket ang 3 sa corner. At Buddy Hield mga kaibigan kakapasok lang. Malakas agad ang takbo patungo sa dulo para sa isang fast break layup. Timeout ang Rockets. Sa pagbabalik sumabit ang kamay ni Santos sa isang 3-point attempt ni Jalen Green. Basket at may kasama pang foul. Wala ng kalahating minuto ang natitira sa unang quarter. Bumawi si Santos.
Isang tres ang binigay sa Warriors. Sa ikalawang quarter, mainit ang kamay ni Brandin. Tres agad ang dala ni Podziemski mula sa pass ni Post bago sumunod ang isang floater sa paint at isa pang tres ang sumunod malapit sa 9.5 minuto ang natira sa quarter. Ang sumunod inatake ni Moses Moody si Alperen Sengun sa gitna. Basket ang layup over sa center ng Rockets. Quinten Post hinahanap ang unang tres sa laro. Mintis, buti na lang nilinis ni Moody mga kaibigan. Napa-timeout tuloy ang Rockets. Gulat si Curry sa performance ng Warriors, samantalang Sengun nagtrabaho na sa Rockets. Back-to-back na puntos ang ginawa ng Rockets dahilan para mag-timeout ang Warriors. Warriors nagkaisa. Nagmamadali si Moody, nahanap si Santos at Santos mga kaibigan hinulog ang bola sa ilalim kay Looney. Basket ang attempt. Wala nang 4 na minuto sa quarter mga kaibigan. Nagpakitang gilas na si Curry. Isang tres ang binigay para sa Warriors at may kasama pang foul. Nagpatuloy ang momentum sa Warriors. Nakakuha ng steal na nagtapos sa isang easy score para kay Butler. Speaking of Butler, nagmamadali, nakita si Podziemski nag-shoot ng tres. Mintis, buti na lang nilinis ni Chef Curry. Sa ikatlong quarter, veterans connection. Jimmy Butler magandang nahanap si Curry na nag-cut sa gitna. Hindi naman nasayang ang play na ito mga kaibigan. Basket ang layup. Speaking of Butler ulit, Draymond Green nagmamadali sa dulo. Magandang nahanap si Butler. Basket ang layup. Ang sumunod nagkaroon ng magandang rotation sa bola ang team na naghatid sa unang tres ni Butler sa laro sa corner. At Stephen Curry hindi nagpahuli. Gusto ring sundan ang nagawa ni Butler mga kaibigan. Basket naman. Wala nang 6 na minuto sa quarter. Sengun, walang nagawa si Draymond Green para pigilan ito sa ilalim. Green gustong tumira ng 3-pointer. Gustong maniguro, hinulog ito sa ilalim kay Butler. Basket. Curry dinala ang bola patungo sa dulo. Iniwan ito sa ilalim para sa isang easy basket ni Looney. Sa huling quarter, dumikit na ang Rockets sa Warriors sa 8 puntos at 4 na puntos dahil sa magandang laro ni Nate Williams. Buti na lang may natira pang angas kay Podziemski sa laro. Basket ang isang layup at naging 2 puntos mga kaibigan nang maipasok ni Aaron Holiday ang kanyang hook shot. Buti na lang napatahimik ni Curry ang crowd sa isang tres. At ito ang masakit. Holiday nagmamadali. Basket ang layup at may kasama pang foul. Sa pagkakataon na ito, si Podziemski lang ang nakakalaro ng maayos sa Warriors. Basket ang hook shot sa gitna. Wala nang 4 na minuto sa quarter. Curry mga kaibigan ginagawa ang lahat para manatili ang lead ng Warriors. Bumitaw ng tres. Basket. Wala nang 3 minuto sa last quarter. Nalinlang nina Butler, Curry at Green mga kaibigan ang Rockets sa play nilang ito na naghatid sa easy dunk ni Butler. Wala nang 1 minuto sa quarter, magandang rotation ulit sa bola sa Warriors na nagtapos sa isang open tres kay Draymond. Sa huli panalo pa rin ang Warriors